Bakit nga ba napakahirap magpasalamat sa Diyos at magkaroon ng grateful heart? Nahihirapan tayong magpasalamat sa Diyos dahil kadalasan nakafocus tayo dun sa mga bagay na wala tayo at hindi sa kung anong meron na tayo. Kaya nagrereklamo tuloy tayo. Okay? Araw-araw, napakaraming bibilangin na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag nating hintayin na mag-New Year o mag-Christmas na saka pa lang natin alalahanin kung ano-ano yung mga ginawa sa atin ng Panginoon. Okay? So, hello everyone. Muli po akong inyong Ate Jen and another sharing tayo regarding po sa kung paano tayo magre-respond sa goodness ng Panginoon sa atin or paano tayo tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa atin araw-araw. Okay? So, meron tayong 4 na pag-uusapan but for this video ay yung una lang po yung i-share muna natin kasi kulang yung oras natin. Okay? So, number 1 po na paraan kung paano tayo magre-respond or tutugon sa kabutihan ng Panginoon sa atin ay gratefully thank God. Yes po, gratefully thank God. Yun po yung unang paraan paano tayo magre-respond sa kabutihan ng Diyos, magpasalamat. Okay? So sabi po sa Psalm chapter 50 verse 14, ang kailangan kong handog ay ang inyong pasasalamat. Sabi dito, kung maghahandog tayo sa Kanya, dun sa ating Panginoon, ay dapat sa pamamagitan ng pasasalamat. Now, paano tayong matututong magpasalamat ng buong puso sa ating Panginoon? Kailangan nating matutunan ang habit na pagbulay-bulayan natin. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Kasi hindi tayo matututong magpasalamat sa ating Panginoon hanggat hindi natin kinikilala kung gaano siya naging mabuti sa buhay natin. Okay? Basahin natin ang Awit chapter 33 verse 5. Ang nais niya ay katuwir at katarungan. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. The word laganap, di ba? So, sabi dito, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ibig sabihin, sobrang obvious na makikita natin, ma-identify natin, mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang paraan. Iba't ibang circumstances, nakikita man yan o hindi. Okay? Sa buong mundo at sa buhay natin. Kaya lang, kadalasan dahil sa dami ng mabubuting bagay na binibigay ng Panginoon sa atin, ay namamanhid na tayo. Hindi na natin na-appreciate at naipagpapasalamat yung mga kaloob niya sa atin. Okay? Halimbawa, kailan ba natin ipinagpasalamat na meron tayong tubig, meron tayong kuryente? Hindi natin na-appreciate ang mga ito dahil araw-araw naman tayong merong kuryente, merong tubig, di ba? Pero pag wala ang mga ito, saka natin maaalala ang Panginoon. Mananalangin tayo, magpe-pray tayo kay Lord. Sabihin natin, Lord, ibalik mo na yung kuryente. Hindi kami makatulog at marami pa kaming dapat tapusin. Then, sinagot ng Panginoon ang prayer natin nito. Saka tayo nagpasalamat. Sabi natin, Lord, salamat, meron ng kuryente, meron ng tubig. Pero sa araw-araw na meron tayo ng mga bagay na ito, hindi natin naaalala minsan na ipagpasalamat ito sa Panginoon. Maaaring nananalangin tayong gumaling. Lord, kung meron man tayong sakit, di ba? Pero kapag gumaling na tayo, nakakalimutan na naman nating magpasalamat. Di ba? So, mga kapatid, gawin nating habit, okay? Dapat maging kaugalian natin yung pagme-meditate sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin araw-araw para tayo ay matuto na magpasalamat, okay? Merong isang tula, ikukwento ko na lang, okay? Sabi doon, yung isang babae, sumakay siya ng bus. Okay, imagine niyo na lang yung kinukwento ko. Tapos may nakita siya na nakasakay doon sa bus na merong magandang buhok na kulay gold. At nainggit siya. Sabi niya, ang ganda-ganda ng buhok niya, dapat ganun din ako. Kaya lang, nung bababa na yung babae, paika-ika itong naglakad. Meron siyang dalang tungkod at putol pala ang paa nung babae. Pero nung dumaan sa kanya, Nginitian pa siya nito, 'di ba? Alam mo, sabi nung babae, Lord, patawarin mo ako. Meron akong 2 paa, pwede kong gawin kahit ano. At
nung nagpunta itong babae na to sa bilihan ng mga pasalubong, yung tindera ay nakita niya, ang ganda ng mukha niya. Mahinahon siya magsalita, sobrang masayahin, at ang dali niyang kausap. At nung siya ay paalis na, sabi nung tindera sa kanya, okay, thank you sir, ba? Or thank you ma'am. Ha? Hindi niya nakita na ako'y babae. Okay, so sabi niya, thank you sir. Hindi niya nakita na ako'y babae. So, ibig sabihin, yung tindera ay bulag pala. So, sabi niya, Lord, patawarin mo po ako dahil nagrereklamo ako. Ako meron akong 2 mata. Kaya kong gawin kahit ano. Tapos habang naglalakad na siya sa kanilang street, may nakita siyang bata na merong blue eyes na pinapanood yung ibang batang naglalaro. Sabi nung babae dun sa bata na nakatayo lang at pinapanood yung ibang bata, sabi niya, bakit hindi ka sumali sa kanila at makipaglaro? Pero hindi siya pinapansin nito. Nakatingin lang ito doon sa mga bata na naglalaro at na-realize niya, bingi pala yung bata. Kaya hindi makasali doon sa mga batang naglalaro. Diba? Sabi niya, Lord, patawarin mo ako, nagrereklamo ako. Mayroon akong 2 tenga, kaya kong gawin kahit ano. Mayroon akong paa, kaya kong pumunta kahit saan. Mayroon akong mata, nakikita ko ang paligid ko. Meron akong tenga para marinig yung kailangan kong marinig. Sobrang blessed ako, Lord. Patawarin mo ako kung ako'y nagrereklamo. So, alam po ba natin kapatid, sa halip na magreklamo tayo, gawin nating habit na araw-araw magpasalamat. Count your blessings. Bilangin natin yung mga blessings na natatanggap natin sa Panginoon araw-araw. Ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Halimbawa, kung meron mang nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, Lord, thank you kasi itong nangyayari sa akin, itong pagsubok na ito na hindi maganda ay mayroon pang mas malalang senaryo. Buti na lang at hindi yun ang nangyari sa akin. Salamat po, Lord. 'Di ba? So sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So kapatid, sabi sa talata, magpasalamat tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o masama ang nangyayari. Bakit? Kasi meron pa din tayong maipagpapasalamat sa Diyos. Kahit masama ang sitwasyon. Okay? So, napakasarap kapag araw-araw pinagbubulay-bulayan natin yung mga kabutihan na natatanggap natin sa Panginoon at hindi lang basta-basta tayo ay nabubuhay araw-araw, hindi natin ma-appreciate yung mga kaloob sa atin ng Panginoon, 'di ba? So, yun yung isang pinakauna na kailangan nating matutunan na pagtugon para matugunan natin yung goodness ng Panginoon sa atin is to gratefully thank God. Pasalamatin natin ang Panginoon sa ating buhay araw-araw at para tayo ay matutong magpasalamat, kailangan din nating matutunan na makita lahat ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So kung na-bless po kayo sa sharing natin ngayon, please share this video sa mga kakilala nyo po, lalong-lalo na sa inyong kapamilya, nang sa ganun ay matuto tayong lahat na magpasalamat sa Panginoon ng may kagalakan sa puso. Okay? Yun lamang po for this video. Maraming salamat and don't forget to subscribe. Thank you and God bless everyone.